Kita ba dyan? Tagilid, di ba? Pag nakita nyo na ganyan, syempre, common sense kasi dito nyo sisipatin kung pantay pa rin yan doon. Di ba? Hindi na. So, ibig sabihin, tama ang alignment ng gulong nyo, mali ang alignment ng tapaludo nyo. Part 2 tayo sa alignment ng ating gulong at kadena. Maraming nagtatanong guys kung anong status. Dapat daw hindi daw tayo magbase sa tapaludo. Tingnan natin kung naka-align ba ng maayos. Yung gulong natin sa mismong motor. Walang malinaw sa lahat guys, hindi lang tapaludo ang pinagbasehan natin. Siyempre, ginamitan natin yan ng common sense. So, tingnan nyo mabuti kung straight mula dito sa harap. Kaya nga ginigit na ako rin yung camera, di ba? So, mula dito sa harap, sa emblem, papunta dito, sa dulo na to, papunta sa dulo ng tapaludo, papunta sa gulong. Kasi may times talaga na pilipit ang tapaludo natin galing factory o galing kasa. Hindi naman talaga perfect lahat yan. Even yung mga markings niyan, hindi rin perfect. Nandyan yung mga markings natin sa gilid, mamaya papakita ko sa inyo. Nandyan yan para gabayan tayo. Nandun na yung reference, hindi ka malalayo doon. As in, saktong-sakto talaga, malapit na yun doon. Pero hindi nangangahulugan na yung nakalagay sa markings, saktong-sakto 0-0. Hindi ganun yun guys. So kailangan matahin pa rin natin at gamitan natin syempre ng common sense. Kami din nagsabi na sala daw yun sa align o mamamali daw ang alignment natin kasi nga sa tapaludo lang tayo nagbase. Well, tama yun na pag sa tapaludo ko lang nagbase, malamang mamamali talaga yung alignment mo. Pero syempre, gagamitan mo ng common sense. May mata tayo para tingnan natin yung alignment ng motor natin. Dito sa likod, dito tayo sa likod. Ito yung sinukat natin dyan, guys. Noong nag-align tayo, ha, tingnan nyo mabuti yan, yung emblem ng Honda sa taas. Tingnan nyo mabuti kung nagla-line up dito. Siyempre, basic lang yan. Matahin nyo lang. Emblem, dulo ng taillight, o yung pinakapuwet. Tingnan nyo. Obvious ba na diretso o tagilid yung tapaludo nyo? Kung obvious na tagilid, kita nyo yan. Nakapaling sa kanan or nakapaling sa kaliwa. Yung iba, malalang malala. Lahat ng motor guys, ganyan, hindi talaga perpekto. May lumalabas at lumalabas talaga ng kasa na medyo tagilid or medyo tuwid na. So ayan, gamitan natin ng common sense kung tuwid o tagilid yung tapaludo. So nakita natin ngayon, tingnan nyo yung mga reference point. Katulad niyan, yung gitnanan. Tapos ito, itong angkasan, pantay naman, di ba? And then yung gitna, kung naka-align, nakagitna ba? Kung maglagay ka ba dyan ng guhit na imaginary, papantay ba? So common sense, pantay siya, pati yung tapaludo, pantay. Makikita nyo na hindi talaga perfect alignment yan. Kaya kailangan nating mag-adjust para itama natin. Kasi minsan masyadong naka-off. Ang layo dito ng gulong. Ang layo. Nakalabas masyado yung gulong. Halatang halata mo. Kumbaga, isa lang to sa reference point na titingnan mo. Itong tapaludo, isa sa palatandaan na makikita mo na misaligned yung gulong mo. Ganun naman talaga guys, lahat ng motor. Pero ito din ang tinatanong ng marami kung pilipit daw ba ang kadena natin. Siyempre, gagamitan din natin yan ng common sense kasi siyempre, makikita rin natin yung kadena natin kung pumipilipit na ba ng sobra or sakto lang ba yung pagkapilipit or naka-align ba siya na guhit na guhit. Tingnan natin. Yan, di ba? Ganyan, di ba? Ayun yung sinasabi ko na perfect alignment. Well, wala namang perfect. Alam naman natin lahat na walang perfect. So, pero para sa akin, perfect alignment gamit ang mata. So, tensyometer lang ginamit natin dyan. And makikita natin na ito ay naka-align sa dulo ng puwet at yung puwet ay naka-align doon sa dulo ng Honda emblem. Diba? O, tingnan nyo, kahit guhitan nyo yan dyan, guys. Makikita nyo na tuwid. O, ayan. O, tingnan natin mabuti ha. O, hindi pa talaga perfectly nakagitnang-gitna kasi syempre hindi natin magigitna yan. Kailangan laser ang gamitin natin dyan para maigitna natin. O, pero syempre, kahit mata-mata lang ang gamit, at least mailapit mo sa gitnang-gitna o center na center, okay na yan. Ito ang tanong ng iba. Tagilid daw yung kadena kasi pag dito sa anggulong to, makikita mo talaga tagilid ang kadena kasi wala yan sa anggulo ng camera. Pag dito ako tumapad sa anggulo ng kadena, oh, nakita nyo pa ba yung kadena? Di ba hindi na? Ibig sabihin, straight yung kadena. Pero tinan nyo yung mags at saka yung tapaludo, sumala na sa gitna kasi nga, nasa angle na tayo ng kadena. So, tinan natin kung tagilid ang kadena. Depende kasi sa perspective niyan, depende sa pagtingin nyo yan. So, ito, tinan nyo yung gitna. Yung butas, ayan o. Tinan nyo, naka-align naman yan, di ba? Mula dito sa emblem. Pababa dito sa gitnanan. Sa gitna nito, sa gitna nito. Pwede kayo mag-drawing dyan ng straight line. And then, tingnan nyo. Kung naka-line, wait lang, gigitna ko lang ng tama ha. Sali pa rin yung camera eh. Yan. Ayan ang gitnang-gitna talaga guys. Gitnang tingin yan. Gitnang tingin yan ng motor. Gitnang alignment din yung camera. Wala tayong laser ha. Kung gusto nyo magitna talaga yan, gamitan nyo ng laser. Pero syempre, mas magtatagal kayo doon. So, ayan. Kita nyo. And then,
May magtataka, tagilid yung kadena, o punta ka dito. Yan ang angle ng kadena. Yan ang saktong angle ng kadena natin, guys. Huwag niyong tingnan yan, yung chain guard, kasi tagilid talaga yan. Tatagilid ka dyan pag tingnan mo yung chain guard. O, ayan. Ayan ang diretso, papunta dun sa sprocket. Kita nyo naman yan sa personal sa mga motor nyo, kaya don't worry. Tingnan natin yung angle ng kadena. Ito, pantayin natin ha, pantayin natin yan. Ayan, kung mapapansin nyo, ito ha, tinan nyo mabuti. Tinan nyo mabuti. Medyo pilipit siya ng konti. Konti ha, konti. Hindi siya pilipit to the point na parang kakawala na yung kadena mo kasi hindi naman talaga kakawala yan. Medyo naka-twist ng konti yung kadena natin. Ayan yung sprocket, tapos ayan yung kadena. Nakaikom siya ng konti. And syempre, dahil na nga yan, sa tantiometer ang ginamit natin. Well, yung reference point, pag sinunod mo naman yung reference, tatama at tatama din yan. Pero syempre, may mga isasakripisyo ka tulad nung alignment na sinasabi ko sa inyo, makikita nyo usually yung tapaludo nyo tagilid. So, ang i-adjust mo ngayon ay tapaludo kahit kita mo naman sa mata mo. Yung alignment na yung motor mo mismo ay straight na straight. Ang nagbago lang ay yung alignment ng gulong mo. Pili ka lang talaga kung anong susundin mo o magsasakripisyo ka ng konti. Katulad nito, perfectly aligned, nakaguhit siya ng ganon. Pero ang problema, medyo pilipit yung kadena mo. Is it unsafe yung medyo pilipit ang kadena? Ang sagot ay hindi. Okay lang na nakapilipit ng konti. Konti lang, syempre, common sense ulit. Kasi baka sabihin na naman ng iba, paano magiging okay yun? Pilipit nga. Guys, hindi ganon. May point talaga na pipilipit yan. At para sa akin, usually ginagamit namin yung ganyang alignment sa mga pangkarera. Syempre, ito yung sprocket. Yung sprocket natin ay hihilahin yung kadena na yan. So kapag umaandar yan, magfe-flex at magfe-flex ng konti yan, pipilipit pa yan ng konti, pabalik, papasok. Tama na syempre dyan yung play ng damper, play ng mga bearing, play ng swing. Yan yung mga kino-consider natin. Kaya para sa akin is mas okay na konti, slightly mag-adjust ka ng kabig dito sa kaliwa. Alam na yan ng mga tropa nating karerista na may konting play talaga. Yung kadena at sprocket at yung gulong ay nagfe-flex talaga. O pumipilipit talaga siya ng konti to the right kapag umaarangkada ka. Ngayon, hindi naman nakaka-bother yung gantong pagkatagilid. Siyempre, the point is gamitan nyo pa rin ang common sense. Kapag nakita nyo na parang, pilipit na to. Hindi dapat ganito. Gamitan nyo lang ng konting common sense. Pwede nyo rin sundin, guys, itong reference natin dito. Ayan, may mga guhit-guhit dyan. Na kung saan, makikita mo dito sa Winner X natin. Good thing na meron sila nito. So, pag umabot na dito, yung pinakang ehe mo, nasa red na, hindi ka na pwedeng mag-adjust further pa o nasa, kumbaga parang red zone ka na. Alam mo na yan, pag red zone, magbawas ka na ng kadena or magpalit ka na ng kadena. Hanggang dito lang talaga ang final adjustment niya ng batak. Kung makikita mo, ito yung reference natin dyan. Hindi ka na malalayo kapag sinundan mo yan. Halimbawa, isang guhit dito, isang guhit dito sa kabila. Yan natin, ha? Tinan nyo yung sa akin. 1, 2, 3. So, 3. Kasi nga, di ba, in-adjust natin na yung dating alignment niya ay inayos natin. Pwede mong sundan yan para hindi ka na mapapalayo. Ano yung naging outcome? Eto. Ayan, tingnan niyo mabuti yung alignment. Ito kasi yung tinutukoy ko, guys. Hindi lang yung tapaludo. In-emphasize ko lang para makita nyo yung gitna. Ito yan. Tingnan nyo, ha. From dyan sa emblem, pababa, pwede kang mag-drawing dyan ng straight line and makikita mo na straight hanggang dito sa dulo yung gulong mo. Ngayon, may magtataka pa rin. Hindi talaga perfect ang swing natin. Guys, hindi siya straight na diretsong dalawa. Yung isa dyan ay nakabuka. Nakabuka yan. Magkaiba yan ng haba, magkaiba yan ng shape. Tingnan nyo. Swing dito sa kaliwa. Lahat ng stock ganyan. Halos lahat ng stock ganyan. Dito sa kaliwa, mas nakabuka siya ng konti. Meron niyang konting wave na parang pag ganun. Pag ganun siya. Parang may siya. May bend. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Naka-bend yung swing. Ayun, Ayan, dyan banda. Naka-bend yung swing. Dito naman sa kabila, may bend din siya, pero doon nasa far away. Ayan, dyan nasa dulo siya magbe-bend. Nang very slight lang. So, hindi talaga pantay ang sukat ng mga swing natin. And then, usually, sa mga makikita natin, sa mga Thai concept, madalas dyan, nagmamachine shop sila.
pinapantay talaga nila as in perfect alignment, guhit sa guhit, sprocket sa unahan, sprocket sa likod, ina-align talaga. Talaga as in 0-0 kasi wala na naman mga damper yon, bearing na lang yun, tsaka sprocket ang sumasalo. So wala nang play, wala nang room for galaw yung mga sprocket natin. Kaya dapat straight na straight or slightly magbe-bend pa rin ng konti kasi syempre pag kinaldag mo ang motor, gagalaw at gagalaw pa rin, magfe-flex pa rin talaga yung swing natin. Marami kasing nagtatanong kung pantay ang kadena natin. Ayan. Very, very slight lang naman na nakatagilid siya. Ayan, tingnan nyo mabuti. Ayan yung update sa kadena natin kasi maraming nako-curious at maraming nag-aalala na baka daw pilipit. Masyado yung kadena natin. Ayan, kita nyo, di ba? Very, very slight lang. Gitnang-gitna yan, guys. Pag nilayo mo yan, hindi mo na makikita yan. Ayan. Napaka-perfectionist mo naman para pag as in, very, very zoom in na yan. Ayan na yung sagad na zoom in and yung naked eye mo, hindi mo rin mapapansin yan. Ayan. Oh. Tingnan natin yung kadena natin ngayon, ha. Oh. Ayan. Diretsoy natin maigi, ha, para makita nyo maigi. Ayan. Medyo may slight na misalignment lang siya sa kadena, pero syempre, ganun ba tayo ka-perfect na mata lang natin, makikita natin 100% straight, di ba? Diyan napapasok yung sinasabi natin na gagamitan pa natin ng mga laser, alignment tool, etc. Kasi syempre, gusto nating ma-perfect talaga yung basic alignment, di ba? Hindi naman tayo darating sa part na ganun. So, gamitan lang natin ng common sense kung ano yung kailangan, i-align. Gamitin natin ang mata natin kung nakapantay ba. Kasi para na rin sa safety nyo, kasi baka mamaya masyadong pilipit yung gulong nyo, yung kadena nyo, ride lang kayo ng ride, tas feeling nyo sa isang corner. Parang imbis na humiga kayo ng maayos, tinatapon kayo ng motor. Parang ganun kasi yun. So, kailangan, naka-proper alignment, gamitin natin ng common sense, gamitin natin yung mga reference para hindi tayo mahirapan pag-align. Tapos, syempre, matahin natin maigi. Ito ba ay nakatama dito sa dulo nito at dulo nito? Kita naman yan eh. Halata yan. Ang tapaludo nyo ay nakaganito. Kita ba? Kita ba dyan? Tagilid, di ba? Pag nakita nyo na ganyan, syempre, common sense kasi dito nyo sisipatin kung pantay pa rin yan doon. Diba? Hindi na. So, ibig sabihin, tama ang alignment ng gulong nyo, mali ang alignment ng tapaludo nyo. So, may times din talaga na hindi perfect alignment ang tapaludo natin. So, sa case natin, case to case kasi yan. Pero dito sa case natin, good alignment yung fender natin. So, kailangan, itatama lang natin sa gulong. Kaya nga may adjuster yan eh. So, nakadepende sa inyo. Halimbawa, nabengkong na yung swing nyo, gastado na yung bushing, syempre magbabago na yung alignment. Yung reference niyan, hindi na magiging katulad nung dati o katulad na nung bago. Sa pag-align ng mga Winner X nyo, kahit anong klase ng motor, gamitan lang natin ng common sense kasi ito ha, isa cases din, yung mga swing diretsong pantay. Kadalasan sa mga Thai concept na swing, yung mga alloy swing, pantay na yan, hindi na katulad ng stock na magkaiba ng bend. Kasi para magkaroon ng room para sa flange ng sprocket, pantay na pantay, di ba? Hindi man pantay, pero may bend ng konti lang, di ba? May bend siya dito, pero konti lang. Tingnan niyo yung kabila, ha? Oh, ayan, oh. Di ba? Pilipit na pilipit. So, ganyan talaga ang stock na alignment o stock na swing, kadalasan ng mga stock na motor natin. Kaya, ayan, again, don't worry sa, natin, dyan sa very, very slight na tagilid ng kadena na yan. Nasa safe zone pa yan. Delikado yan kapag masyadong tagilid na, doon na magiging delikado yan. Pero syempre, sa lahat ng pagkakataon, perfect yung nakikita nyo ng mga reference points. Kailangan pa rin mag-adjust niyan. Sa mga motor nga natin, di ba, nag-tune up tayo. Walang specific na tune up para sa specific na motor. So, kung may kailangan kayong i-adjust, parang nakita nyo, ay, mali yung reference. Nakasakto naman sa reference, pero ba't ganun? Tagilid pa rin yung tapaludo. Nakasakto naman sa reference, pero ba't ganun? Tagilid pa rin yung kadena natin. Sakto naman dun sa reference, yung guhit. Yung parang, guide niya, sakto naman, pero tagilid yung gulong. Diba? Diyan napapasok yung knowledge natin na kailangan, itono natin. Diba? Ayusin natin, i-adjust natin ng tama yung motor natin, nang naayon sa gusto natin. As long as hindi na-compromise yung safety at pinamitan nyo naman, syempre, ng common sense. Yan. So, marami pa tayong ayusin dyan sa Winner X natin. Basic na dapat nating itama at ayusin para mas mapaayos ang paggamit nyo. Okay lang yan, konting tumagilid ng gano'n yung sprocket. To the right or to the left, okay lang yan gumalaw. Usually nga sa mga pan-drag race talagang sinasadya. Sinasadya namin. Oh well, baka hindi siguro sa iba, pero kami, sinasadya namin na ito yung stock. Ito yung stock. Ay, baka baliktad yung sa camera. Ewan ko lang, pero more to the left. Ganito na lang para mas madali. Mas ina-align namin yung gulong namin papunta dito.
ng konti. Pag ganan. Kasi kapag kumaldag yan, umarangkada ng power shift, starting, gaganon yan. Laging na ganyan, guys. Laging na ganon yan. Ang swing natin ay laging bumabali papunta doon. Kapag umaarangkada ka. Pero dapat hindi ha. Minimal lang ang galaw niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, slightly, i-bend yun ng konting ganyan. Konting kabig dito sa kaliwa. To the left. Keep safe lang. Marami pa tayong gagawin dito, guys. And na-appreciate ko yung mga kapwa natin na concern dun sa alignment ng gulong natin, alignment ng kadena. Na concern sila kasi baka daw tagilid, baka daw sumemplang daw tayo. Shoutout sa inyo mga tol. Salamat sa concern. Pero rest assured, safe na safe ang alignment natin. O, to, tinan nyo yung change lock din natin kung good ang adjustment natin. Diba? Very, very saktong adjustment na. Hanggang 30 mm yan. 3 cm nga ang galaw niyan. Nakalagay dito eh. Mori, shoutout sa mga kapwa natin na concern. Na-appreciate ko naman yung concern nyo na baka tagilid yung kadena, tagilid yung gulong. Kaya mag-alala guys. Goods na goods. So, tinan nyo mabuti yung motor nyo para ma-apply nyo rin sa mga motor nyo. Basic adjustment pero malaking tulong na rin talaga to.